Habang ang isang sanggol ay humihimlay sa isang sabsaban sa Bethlehem, ang Roma ay namumuno sa mundo sa pamamagitan ng dugo at bakal. Si Caesar Augustus, ang pinakamalakas na tao sa daigdig, ay nagpalabas ng dekretong magpapabago sa kasaysayan. Isang senso na magdadala kay Jose at Maria sa maliit na bayan kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sa parehong sandali, ang mga makapangyarihang Parthian sa silangan ay nagbabantang wasakin ang imperyo, habang ang mga Hudyo ay naghihirap sa ilalim ng mapang-aping pamamahala ng Herodes, isang hari na handang pumatay ng mga sanggol upang mapanatili ang kanyang trono. Ang mundong ito, puno ng digmaan, politika at kahirapan, ay hindi nakaalam na ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagaganap sa isang madilim at mababang kwadra. Ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa sa ating nalalaman. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi nangyari sa isang mapayapang eksena tulad ng nakikita natin sa mga Christmas card, kundi sa gitna ng isang daigdig na nagbabago at nagkakagulo. Filipino, Tagalog. Habang binabasa natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus sa Biblia, madalas nating nakikita ang simpleng eksena. Isang sabsaban, mga pastol, at mga pantas na lalaki. Pero alam mo ba na sa panahong iyon, ang mundo ay nasa isang napakahalagang yugto ng kasaysayan? Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi nangyari sa isang bakanteng espasyo ng panahon. Ito ay naganap sa gitna ng malalaking kaganapan at pagbabago sa buong mundo. Sa panahong iyon, ang Imperyo Romano ay nasa rurok ng kapangyarihan nito. Si Caesar Augustus ang emperador, ang unang emperador ng Roma at isa sa mga pinakamaimpluwensyang pinuno sa buong kasaysayan. Siya ang nagtatag ng tinatawag na Pax Romana o Kapayapaan ng Roma, isang panahon ng relatibong katahimikan at katatagan na tumagal ng mahigit 200 taon. Ngunit ang kapayapaan na ito ay hindi nakamit ng walang bayad. Ito ay resulta ng malupit na pananakop at pagpapanatili ng kontrol sa pamamagitan ng lakas at takot. Ang sistema ng pagbubuwis sa ilalim ni Augustus ay isa sa mga dahilan kung bakit sina Jose at Maria ay naglakbay patungong Bethlehem. Ang senso o pagbibilang ng populasyon ay hindi lamang para malaman kung ilang tao ang nasa imperyo, kundi para matiyak na bawat isa ay nagbabayad ng buwis. Ang mga buwis na ito ay ginamit para pondohan ang malaking hukbo ng Roma, ang mga proyektong pampubliko, at ang marangyang pamumuhay ng mga elite. Sa panahong ito, ang Judea, kung saan isinilang si Jesus, ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ngunit bago pa man dumating ang mga Romano, ang rehiyon ay nasa ilalim ng mga Griego, particular sa ilalim ng dinastiyang Seleucid. Ang impluwensya ng kultura ng Griego, na kilala bilang Helenismo, ay malalim na nakatanim sa lipunan. Kaya naman, kahit na ang mga Hudyo ay nagpapanatili ng kanilang sariling tradisyon at relihiyon, hindi maiiwasan na makaimpluwensya ang kultura ng Griego sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang tensyon sa pagitan ng pagpapanatili ng tradisyong Hudyo at ang pagtanggap sa mga impluwensyang dayuhan ay isa sa mga pangunahing isyu sa lipunan noong panahong iyon. Maraming grupo ang umusbong bilang tugon sa tensyong ito. Ang mga Pariseo ay nagtulak
para sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises. Ang mga Saduseo, na karaniwang mula sa mataas na uri ng lipunan, ay mas bukas sa mga impluensyang Grego at Romano. Ang mga Eseno ay pumili na mamuhay sa mga komunidad na hiwalay sa lipunan, naniniwala na ang mundo ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. At ang mga Zelot ay aktibong lumalaban sa pananakop ng Roma, naniniwala na tanging ang revolusyon ang makakapagpalaya sa Israel. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga karaniwang tao, tulad ni na Jose at Maria, ay nagpupumilit na mabuhay sa araw-araw. Ang karamihan sa mga tao ay nakatira sa mga rural na lugar, nagtatrabaho bilang mga magsasaka, pastol o artisano. Ang buhay ay madalas na mahirap, lalo na sa ilalim ng mabigat na pagbubuwis ng Roma. Ang ekonomiya noong panahong iyon ay nakabatay sa agrikultura at kalakalan. Ang Judea ay nasa isang mahalagang ruta ng kalakalan na nagkokonekta sa Ehipto, Arabia, at Mesopotamia. Ang mga produkto tulad ng langis ng oliba, alak, at trigo ay pangunahing iniluluwas mula sa rehiyon. Ang kalakalan ay hindi lamang nagdala ng mga produkto, kundi pati na rin ng mga ideya at impluensya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa aspeto ng relihiyon, ang Judaismo ay nasa isang mahalagang yugto ng pag-unlad. Ang templo sa Jerusalem na muling itinayo ni Herodes ang Dakila ay ang sentro ng pagsamba ng mga Hudyo. Ngunit bukod sa templo, ang mga sinagoga ay naging mas mahalaga bilang mga lugar ng pag-aaral at pagsamba, lalo na para sa mga Hudyo na nakatira malayo sa Jerusalem. Ang panahong ito ay isa ring panahon ng malakas na pag-asa para sa mga Hudyo. Marami ang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, isang leader na ipinangako ng Diyos na magliligtas sa kanila mula sa pang-aapi at magtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ngunit ang mga ideya tungkol sa kung sino at ano ang magiging Mesiyas ay iba-iba. Ang ilan ay umaasa sa isang makapangyarihang haring militar na magpapalaya sa kanila mula sa Roma. Ang iba ay umaasa sa isang leader na relihiyoso na magpapanumbalik ng kadalisayan ng pagsamba. At may iba pa na umaasa sa isang propeta na magdadala ng bagong mensahe mula sa Diyos. Sa mas malawak na konteksto, ang mundo noong panahon ni Jesus ay isang mundo na konektado ng kalakalan at kultura, ngunit nahahati ng politika at relihiyon. Ang mga ideya at paniniwala ay naglalakbay sa buong Mediteraneo at lampas pa, nagdudulot ng mga bagong pag-iisip at pagbabago sa tradisyonal na mga pananaw. Ang paglitaw ng mga relihiyon ng misteryo sa mundo ng Griego at Romano ay isa pang mahalagang aspeto ng panahong ito. Ang mga relihiyong ito, tulad ng mga kulto ni Isis, Mithras, at Dionysus, ay nag-aalok ng personal na kaligtasan at buhay pagkatapos ng kamatayan. Mga tema na magiging central din sa mensahe ni Jesus. Sa silangan, ang mga imperyo tulad ng Parthia at Kushan ay umuunlad, nagtatag ng mga ruta ng kalakalan na magkokonekta sa Roma sa mga malalayong rehiyon tulad ng India at China. Ang Daang Sutla, isang network ng mga rutang pangkalakalan na nagkokonekta sa silangan at kanluran, ay nagsisimula ng maging mahalaga.
Nagdadala hindi lamang ng mga produkto tulad ng sutla at mga pampalasa, kundi pati na rin ng mga ideya at teknolohiya. Sa kontekstong ito, ang kapanganakan ni Jesus na tila isang maliit na pangyayari sa isang malayong probinsya ng Roma ay nagkaroon ng malaking epekto sa mundo. Ang mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, at kaligtasan na dadalhin niya ay magiging isang revolusyonaryong puwersa na magbabago sa direksyon ng kasaysayan ng mundo. Ngunit bago natin talakayin kung paano nagsimula ang lahat ng ito, mahalagang maintindihan natin ang komplikadong mundo kung saan isinilang si Jesus. Ito ay isang mundo ng kontradiksyon, kapayapaan at karahasan, kayamanan at kahirapan, pag-asa at kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang sanggol ang isinilang sa isang simpleng sabsaban sa Bethlehem. Isang pangyayari na magbabago sa mundo magpakailanman. Habang papalapit tayo sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan, kailangang nating unawain ang konteksto ng daigdig kung saan isinilang si Jesus. Hindi ito simpleng kwento lamang na nangyari sa isang liblib na sulok ng mundo. Ito ay isang mahalagang kaganapan na naganap sa gitna ng magulong panahon ng Imperyong Romano. Isang panahon na puno ng politika, relihiyon, at panlipunang tensyon. Sa panahong iyon, ang Imperyong Romano ay nasa ilalim ng pamumuno ni Emperador Augustus, na dating kilala bilang Octavian. Siya ang unang emperador ng Roma at nagtatag ng tinatawag na Pax Romana o Kapayapaan ng Roma. Isang panahon ng relatibong katahimikan at katatagan sa buong imperyo na tumagal ng mahigit 200 taon. Ngunit ang kapayapaang ito ay may kapalit. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng malupit na puwersa militar at mapang-aping sistema ng buwis. Sa Palestina, kung saan isinilang si Jesus, ang mga Hudyo ay namumuhay sa ilalim ng pang-aapi ng mga Romano. Ang kanilang lupain, na dating kilala bilang Judea, ay naging isang probinsya ng Roma noong 60 taon bago isilang si Jesus. Ang mga Romano ay naglagay ng puppet king na si Herodes ang Dakila para pamahalaan ang rehiyon. Si Herodes, bagaman isang Hudyo, sa pananampalataya, ay kinilala bilang isang malupit na pinuno na handang gawin ang anumang bagay para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Kabilang ang pagpatay sa sinumang itinuturing niyang banta, kahit na ang kanyang sariling pamilya. Ang ekonomiya ng Judea sa panahong iyon ay pangunahing nakabatay sa agrikultura at pangingisda. Ang karamihan sa mga tao ay nagsasaka, pastol o mangingisda. May malalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ang mga mayayamang may-ari ng lupa, mataas na mga pari, at manggangalakal ay namumuhay sa kaginhawaan. Samantalang ang karaniwang mamamayan ay nahihirapan sa ilalim ng mabigat na pagbubuwis ng mga Romano at ng templo. Ang relihiyosong kalagayan ay kasing kompleks ng politikal na sitwasyon. Ang Judaismo ay nahahati sa iba't ibang sekta, kabilang ang mga Fariseo, Saduseo, Essenes at Zealots. Ang mga Fariseo ay naniniwala sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises at oral tradition. Ang mga Saduseo, na binubuo ng mga mayayamang elite
at mataas na mga pari ay mas liberal sa kanilang interpretasyon ng batas at hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. Ang mga Essenes ay isang monastikong grupo na namuhay sa disyerto at naghahanda para sa eschatological na digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang mga Zealots naman ay isang revolusyonaryong grupo na naniniwalang ang Judea ay dapat na malaya mula sa pang-aapi ng Roma. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming mga Hudyo ang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi at magtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ngunit ang kanilang inaasahan ay isang makapangyarihang politikal at militar na leader na magpapatalsik sa mga Romano at magpapanumbalik sa kaluwalhatian ng Israel. Hindi nila inaasahan ang isang sanggol na isisilang sa isang abang sabsaban sa maliit na bayan ng Bethlehem. Ang panahon kung kailan isinilang si Jesus ay isang panahon ng matinding pag-asa at desperasyon. Ang mga Hudyo ay naghihintay ng kaligtasan mula sa pang-aapi ng Roma. Ang mga Romano ay nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng puwersa. Ang mga relihiyosong leader ay nagtatalo tungkol sa tamang interpretation ng batas. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay kumilos sa isang hindi inaasahang paraan. Sa pamamagitan ng pagsilang ng isang sanggol sa isang abang pamilya sa isang maliit na bayan. Ang pagsilang ni Jesus sa ganitong konteksto ay nagpapakita ng radikal na kalikasan ng plano ng Diyos. Sa halip na isang makapangyarihang hari na darating, kasama ang isang hukbo para ibagsak ang Roma, ang Diyos ay nagpadala ng isang sanggol na ipinanganak sa kahirapan. Sa halip na isang political na revolution, ang Diyos ay nagsimula ng isang espiritual na revolution na magbabago sa mundo. Ang pagsilang ni Jesus ay nangyari sa panahon ng census na iniutos ni Emperador Augustus. Ang census na ito ay ginawa para sa layunin yung pagbubuwis at pagre-recruit ng militar na nagpapakita kung paano ginagamit ng Roma ang kanilang kapangyarihan para kontrolin ang kanilang imperyo. Dahil sa census na ito, si Jose at Maria ay napilitang maglakbay mula sa Nazaret patungong Bethlehem, ang bayan ni David, dahil si Jose ay mula sa angkan ni David. Ang paglalakbay mula Nazaret patungong Bethlehem ay hindi madali. Ito ay isang distansya ng humigit kumulang 150 kilometro sa mahirap na terrain. Para sa isang babaeng buntis na malapit ng manganak, ito ay tiyak na isang mahirap na paglalakbay. Ngunit ang paglalakbay na ito ay kinakailangan para matupad ang propesiya na ang Mesiyas ay isisilang sa Bethlehem, ang bayan ni David. Noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, ang Imperyong Romano ay nasa rurok ng kapangyarihan nito. Mula sa Britanya hanggang sa Ehipto, mula sa Espanya hanggang sa Mesopotamia, ang Roma ang naghahari. Isipin mo ang isang mundo na pinamumunuan ng isang emperador na napakalayo, si Caesar Augustus, na may kapangyarihang magdikta kung paano mamumuhay ang milyon-milyong tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng tinatawag na Pax Romana o ang kapayapaan ng Roma. Isang panahon ngila relatibong katahimikan at katatagan sa buong imperyo.
Ngunit hindi nangangahulugang ito na payapa ang lahat. Para sa mga Hudyo sa Palestina, isa itong panahon ng pang-aapi. Ang kanilang lupain ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Romano, at ang kanilang mga tradisyon at pananampalataya ay madalas na kinakalaban. Ang mga Hudyo ay napilitang magbayad ng mabibigat na buwis sa mga dayuhang mananakop, at ang mga sundalong Romano ay nagbabantay sa mga lansangan ng Jerusalem. Maraming Hudyo ang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi at magpapanumbalik ng kaharian ng Israel. Sa gitna ng lahat ng ito, si Herodes ang dakila ang namumuno bilang hari ng Judea. Hindi siya isang tunay na Hudyo, kundi isang Edomita na itinalaga ng mga Romano. Kilala siya sa kanyang kahangahangang mga proyekto sa konstruksyon, kabilang ang muling pagtatayo ng Templo ng Jerusalem. Ngunit kilala rin siya sa kanyang kalupitan at pagkaparanoid. Ayon sa mga tala, pinapatay niya ang sinumang pinaghihinalaang banta sa kanyang trono, kahit na ang kanyang sariling asawa at mga anak. Ang ekonomiya noong panahong iyon ay nakasalalay sa agrikultura at kalakalan. Ang karamihan sa mga tao ay mga magsasaka o pastol na nagtatrabaho sa mga lupain na pag-aari ng mayayamang may lupa. Ang kalakalan ay umunlad sa mga kalsada ng Roma na kilala sa kanilang husay at lawak. Ang mga produkto mula sa buong imperyo, mula sa ginto ng Espanya hanggang sa mga pampalasa ng silangan, ay naipapalaganap sa buong rehiyon. Ngunit sa kabila ng kayamanan ng imperyo, marami pa ring naghihirap sa kahirapan. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay napakalaki, at ang mga alipin ay bumubuo ng halos 1/3 ng populasyon. Ang mga alipin ay itinuturing na ari-arian lamang, walang karapatang pantao. Gayunpaman, ang ilang alipin ay maaaring maging malaya sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang kalayaan o sa pagpapakita ng kanilang husay sa mga partikular na larangan. Ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay noong panahong iyon. Ang mga Romano ay may maraming Diyos, at ang pagsamba sa emperador ay nagsisimula ng maging isang uri ng relihiyon. Ang mga Hudyo, sa kabilang banda, ay naniniwala sa iisang Diyos at mahigpit na sumusunod sa batas ni Moises. Sila ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ang ipinangakong hari na magliligtas sa kanila. Sa Judea, mayroong iba't ibang sekta ng Judaismo. Ang mga Pariseo ay mahigpit na sumusunod sa batas at tradisyon. Ang mga Saduceo ay mas mayamang pangkat na may impluensya sa templo. Ang mga Eseno naman ay namumuhay sa mga komunidad na hiwalay sa lipunan, naghahanda para sa huling labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At ang mga Zelote ay mga revolusyonaryo na handang gumamit ng dahas para palayain ang Israel mula sa mga Romano. Sa ganitong mundo, isinilang si Jesus, isang mundong puno ng mga kontradiksyon, kapayapaan at karahasan, kayamanan at kahirapan, pananampalataya at kawalan ng pananampalataya. Ito ang konteksto ng kanyang kapanganakan, buhay at kamatayan na nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit
Ano nga ba talaga ang nagaganap sa mundo noong panahong iyon? Bakit napakahalaga ng kontekstong ito para maunawaan natin ang kahalagahan ng pagsilang ni Jesus? Ang katotohanan ay ang mundo noong unang siglo ay hindi ganoon kalayo sa ating mundo ngayon. May mga pakikibaka para sa kapangyarihan, may kahirapan, may pang-aapi, at may pag-asa para sa kaligtasan. Ang Imperyong Romano ay isang mahusay na halimbawa ng globalisasyon noong sinaunang panahon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang napakalaking bahagi ng mundo ay nasa ilalim ng iisang pamamahala. May iisang sistema ng batas at may malayang daloy ng kalakal at ideya. Ang Latin at Griego ang mga global language ng panahong iyon, katulad ng Ingles ngayon. Ang mga kalsada ng Roma ay katulad ng ating internet, isang network na nagkokonekta sa mga tao at nagpapalaganap ng impormasyon at kultura. Subalit sa kabila ng lahat ng kagalingan ng Roma, ang imperyo ay pinapanatili sa pamamagitan ng dahas at pananakop. Ang mga sundalo ng Roma ay handang durugin ang anumang pag-aalsa. At ang mga rebelde ay ikinukulong o ipinakukuros. Isang paraan ng pagpatay na sadyang malupit at nakakahiya. Ang mga bansa at tribu na sinakop ng Roma ay napilitang magbayad ng buwis at sumunod sa mga batas ng mga dayuhan. Para sa mga Hudyo, ito ay isang panahon ng krisis. Ang kanilang lupain, ang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham, ay nasa kamay ng mga pagano. Ang kanilang relihiyon, bagamat pinahihintulutan, ay madalas na kinakalaban. At ang kanilang pag-asa para sa kalayaan ay tila napakahirap makamit. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming Hudyo ang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit, ang kanilang inaasahan ay isang makapangyarihang pinuno na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano at magpapanumbalik ng kaharian ni David. Hindi isang mapagpakumbabang anak ng karpintero mula sa Nazaret. Ang kapanganakan ni Jesus, sa gayon, ay hindi lamang isang pangyayaring relihiyoso, kundi isang pangyayaring pampulitika. Ang pagdating ng isang bagong hari ng mga Hudyo ay isang direktang hamon sa kapangyarihan ni Herodes at ng Roma. Kaya naman, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, nang marinig ni Herodes ang tungkol sa kapanganakan ng hari ng mga Hudyo, agad siyang kumilos para patayin ang batang ito, na nagresulta sa pagpatay sa lahat ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. Ngunit hindi lamang ang sitwasyong pampulitika ang mahalaga para maunawaan ang konteksto ng pagsilang ni Jesus. Ang ekonomiya, kultura, at lipunan ng panahong iyon ay nagbibigay din ng mahahalagang insight. Sa panahong isinilang si Jesus, ang mundo ay isang lugar ng magkakasalungat na kaganapan. Isipin mo ang imperyo ng Roma sa kanyang pinakamalakas na sandali. Isang kapangyarihang politikal na kumokontrol sa halos lahat ng kilalang mundo sa kanluran. Ang Emperador Augustus, na dating kilala bilang Octavian, ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi pa nararanasan ng sinumang pinuno sa kasaysayan ng Roma. Siya ang unang tunay na emperador.
na nagwakas sa mahabang panahon ng digmaang sibil at nagtatag ng tinatawag na Pax Romana o kapayapaan ng Roma. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng kapayapaang ito para sa karaniwang tao? Para sa maraming mamamayan ng imperyo, ito'y nangangahulugan ng kaunting katahimikan mula sa walang hanggang digmaan. Subalit para sa mga probinsya tulad ng Judea, kung saan isinilang si Jesus, ang kapayapaang ito ay may kasamang mabigat na presyo. Ang mga Hudyo ay napasailalim sa mapang-aping buwis, at ang kanilang kalayaang panrelihiyon ay madalas na nalalagay sa panganib. Isipin mo ang sitwasyon. Ang isang bansang may malalim na pananampalataya sa iisang Diyos na pilitang yumuko sa isang dayuhang kapangyarihan na sumasamba sa maraming Diyos. Ang mga Romano ay nagtalaga ng mga puppet ruler tulad ni Haring Herodes, isang Idumean na hindi tunay na Hudyo ayon sa dugo, ngunit nagpanggap na isa para makuha ang tiwala ng mga taong kanyang pinamumunuan. Si Herodes ay kilala sa kanyang kahangahangang mga proyekto sa konstruksyon, kabilang ang muling pagtatayo ng Templo ng Jerusalem. Ngunit siya rin ay isang malupit na pinuno na hindi nag-aatubiling patayin ang sinumang banta sa kanyang trono, kahit na ang kanyang sariling pamilya. Ang ekonomiya noong panahong iyon ay nagpapakita rin ng matinding pagkakaiba-iba. Habang ang mga mayayaman ay nagsasaya sa walang katumbas na kayamanan, ang karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay napakalaki, at ang panlipunang mobilidad ay halos hindi umiiral. Para sa karaniwang mamamayan sa Palestina, ang buhay ay isang araw-araw na pakikibaka para sa pagkain at kaligtasan. Ang sitwasyong panlipunan ay kasing komplikado ng politikal na kalagayan. Ang lipunang Romano ay mahigpit na nakabatay sa hierarchy, mula sa mga mamamayang Romano sa pinakamataas hanggang sa mga alipin sa pinakamababang antas. Ang mga Hudyo ay nasa gitna ng hierarchy na ito. Hindi ganap na mamamayan ngunit hindi rin ganap na inaalipusta. Gayunpaman, sila ay laging itinuturing na iba sa loob ng imperyo. At ang kanilang pagtanggi na sambahin ang emperador bilang Diyos ay madalas na nagdudulot ng tensyon. Sa kabila ng mga hamong ito, ang kulturang Hudyo ay patuloy na umunlad. Ang panahong ito ay nakita ang paglitaw ng iba't ibang sekta sa loob ng Judaismo. Ang mga Pariseo ay nagbigay diin sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises at sa mga tradisyon. Ang mga Saduseo, na karaniwang mula sa mga pamilyang mayaman at makapangyarihan, ay nakatuon sa ritual sa templo at tinanggihan ang mga konsepto tulad ng pagkabuhay na muli. Ang mga Essene, sa kabilang banda, ay lumayo sa lipunan at bumuo ng kanilang sariling mga komunidad sa disyerto, naghahanda para sa isang apokaliptikong labanan sa pagitan ng mga anak ng liwanag at anak ng kadiliman. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroong malakas na pag-asang mesyaniko sa maraming Hudyo. Sila ay naghihintay ng isang tagapagligtas na ipinangako ng kanilang mga banal na kasulatan. Isang taong magpapalaya sa kanila mula sa dayuhang pang-aapi at magbabalik ng kaharian ni David. Subalit ang kanilang inaasahan ay isang makapangyarihang pinuno ng politika at militar
Hindi ang mapagpakumbabang anak ng karpintero na ipinanganak sa isang sabsaban sa maliit na bayan ng Bethlehem. Ang mundo kung saan isinilang si Jesus ay isang lugar ng matinding kontrast, kapangyarihan at kahinaan, kayamanan at kahirapan, relihiyosong debosyon at pampulitikang pagmamanipula. Ito ay isang mundo na handang-handa para sa isang radikal na pagbabago. Ngunit hindi ang uri ng pagbabagong dala ng batang ipinanganak sa isang sabsaban. Hindi nila alam na ang kapanganakan na ito ay hindi lamang magbabago sa kanilang mundo, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kapanganakang ito ay naganap sa isang panahon na ang mga bituin sa langit ay may kakaibang posisyon na nagbigay ng malalim na kahulugan para sa mga astrologo mula sa silangan. Ang mga pantas na ito, na hindi natin alam kung ilan talaga sila, kahit na tradisyonal silang itinuturing na tatlo, ay nakakita ng isang kakaibang tala sa langit at sinundan ito. Naniniwala na ito ay nagpapahiwatig ng kapanganakan ng isang dakilang hari. Sa panahong isinilang si Jesus, ang mundo ay hindi lamang naghihintay ng tagapagligtas. Ito ay naghihintay ng pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay dumating sa pinakahindi inaasahang paraan, sa pinakahindi inaasahang lugar, sa pamamagitan ng pinakahindi inaasahang tao. Isang sanggol na ipinanganak sa kahirapan, ngunit magbabago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Sa panahon ng kapanganakan ni Jesus, ang mundo ay isang lugar na puno ng magkakasalungat na puwersa. Ang imperyo ng Roma ay nasa rurok ng kapangyarihan nito, na sumasakop sa malaking bahagi ng mundo na kilala noong panahong iyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Augusto, ang Roma ay nagtatamasa ng isang panahon ng kapayapaan na kilala bilang Pax Romana o kapayapaan ng Roma. Ang kapanganakan ni Jesus ay naganap sa isang maliit na bayan ng Bethlehem, sa ilalim ng teritoryo ng Judea, isang probinsya ng malawak na imperyong Romano. Ito ay isang panahong puno ng tensyon at inaasahan para sa mga Hudyo. Sila ay naninirahan sa ilalim ng pang-aapi ng mga Romano. Ngunit may malalim na pag-asa na ang ipinangakong Mesiyas ay darating upang iligtas sila. Sa kabuuan ng Imperyong Romano, ang sistema ng kalsada at komunikasyon ay napakahusay na nagbibigay daan sa mabilis na paglipat ng mga sundalo, mga mangangalakal at impormasyon. Ang Latin at Griego ang mga pangunahing wika ng kalakalan at edukasyon, habang ang Aramaic naman ang karaniwang ginagamit sa Palestina. Ang ekonomiya noong panahong iyon ay nakabatay sa agrikultura at kalakalan. Ang mga magsasaka, pastol at mangingisda ang bumubuo sa karamihan ng populasyon. Ang mga mangangalakal naman ay bumibiyahe sa malawak na network ng mga ruta ng kalakalan na kumokonekta sa Europa, Asia at Africa. Ang lipunan ay mahigpit na nakahati sa mga uri. Sa tuktok ay ang mga mayayamang Romano at mga lokal na pinuno. Kasunod ang mga mangangalakal at mga professional, at sa ilalim ay ang napakaraming mga magsasaka, mga manggagawa, at mga alipin. Ang pag-aalipin ay laganap at ang mga alipin ay bumubuo ng humigit kumulang sa 30% ng populasyon. Sa aspeto ng relihiyon,
Ang imperyo ay nagpapakita ng isang anyo ng pagpaparaya. Ang mga Romano ay may kanilang sariling panteon ng mga Diyos. Ngunit tinatanggap din nila ang mga Diyos ng ibang kultura. Basta't kinikilala rin ng mga mamamayan ang kabanalan ng emperador. Ang mga Hudyo ay binigyan ng espesyal na konsiderasyon dahil sa kanilang monoteistikong paniniwala. Bagaman, ito ay madalas na nagiging dahilan ng tensyon. Sa Judea, ang relihiyosong buhay ay nakasentro sa templo ng Jerusalem, kung saan ang mga pari ay naghahandog ng mga sakripisyo ayon sa batas ni Moises. Ang lipunang Hudyo ay hinati sa iba't ibang sekta, kabilang ang mga Pariseo, Saduseo, Eseno, at Zelot, na bawat isa ay may sariling interpretasyon ng batas at pananaw sa kung paano dapat tumugon sa pang-aapi ng Roma. Ang panahong ito ay puno rin ng mesyanikong inaasahan. Maraming Hudyo ang naghihintay sa pagdating ng isang piniling isa ng Diyos na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi ng mga dayuhan at magtatayo muli ng kaharian ni David. Ang inaasahang ito ay batay sa mga propesiya sa Lumang Tipan at lumalakas sa gitna ng pampulitikang pang-aapi. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kapanganakan ni Jesus ay naganap sa isang simpleng kwadra, malayo sa mga mata ng mga makapangyarihan. Habang ang mundo ay abala sa mga pampulitika at pang-ekonomiyang usapin, ang isang kaganapan na magbabago sa takbo ng kasaysayan ay tahimik na naganap sa isang maliit na sulok ng imperyo. Ang kontekstong ito ay mahalaga para maunawaan ang kahalagahan ng pagdating ni Jesus. Siya ay isinilang sa isang mundong nangangailangan ng kaligtasan. Hindi lamang mula sa pampulitikang pang-aapi, kundi mula sa mas malalim na pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Ang kanyang kapanganakan ay nagmarka ng simula ng isang bagong era, hindi ayon sa pag-unawa ng mundo, kundi ayon sa plano ng Diyos para sa katubusan ng sangkatauhan. Sa mga susunod na taon, ang batang isinilang sa Bethlehem ay lalaki at magsisimula ng isang ministeryo na magbabago sa mundo. Ang kanyang mga turo tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, at katarungan ay lalabag sa mga pampulitika at relihiyosong inaasahan ng kanyang panahon at magbubukas ng isang bagong landas para sa relasyon ng tao sa Diyos. Sa panahong isinilang si Jesus, ang Imperyo Romano ay nasa gitna ng tinatawag na Pax Romana o ang kapayapaan ng Roma. Ito ay isang panahon ng relatibong katahimikan at katatagan iwan sa buong imperyo, na nagbigay daan sa malaking pag-unlad ng kalakalan, kultura at infrastruktura. Ngunit sa likod ng kapayapaan at karangyaang ito, may malalim na mga isyu na nakakaapekto sa karaniwang mamamayan, lalo na sa mga probinsya ng imperyo tulad ng Judea kung saan isinilang si Jesus. Sa kabila ng karangyaan ng Roma, ang karamihan ng mga tao sa Palestina ay namumuhay sa kahirapan. Ang mabigat na buwis na ipinataw ng mga Romano ay nagpapahirap sa mga karaniwang mamamayan. Isipin mo, ang isang mangingisda sa Galilea o isang karpintero tulad ni Jose ay kailangang magbayad ng hindi lang isang uri ng buwis, kundi maraming uri nito.
buwis sa lupa, buwis sa ani, buwis sa pag-aari, buwis sa kalakal, at maging buwis sa templo para sa mga Hudyo. Ang karamihan ng mga magsasaka ay nagiging mga tenant lamang sa sarili nilang lupa, habang ang mga mayayamang may-ari ng lupa ay patuloy na yumayaman. Ang kalagayang panlipunan ay lubhang hindi pantay-pantay. Sa tuktok ng lipunan ay ang mga Romano at ang kanilang mga kaanib. Kasunod ang mga mayayamang Hudyo, ang mga saserdote at mga Levita. Sa pinakamababang antas ay ang mga karaniwang magsasaka, mangingisda at manggagawa, at sa ilalim pa nila ay ang mga alipin at mga outcast ng lipunan. Isipin mo na sa panahong ito, humigit kumulang 50% ng populasyon ay binubuo ng mga alipin. Hindi ito ang lipunang patas at makatarungan na inilalarawan ng mga Romano sa kanilang propaganda. Ang sistema ng relihiyon ay kontrolado ng mga Saduceo at Pariseo. Ang mga Saduceo ay mayayaman at makapangyarihang mga pamilya na may kontrol sa templo sa Jerusalem. Sila ay nakikipag-ugnayan sa mga Romano para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Pariseo naman ay mga eksperto sa batas ni Moises na naniniwala sa mahigpit na pagsunod sa Torah. Ngunit sa kabila ng kanilang debosyon, marami sa kanila ay naging makasarili at mapagkunwari na inilalagay ang mga tradisyon at ritual sa ibabaw ng tunay na pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Habang lumalalim ang kahirapan at opresyon, lumakas din ang pag-asa ng maraming Hudyo sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas o ang pinahiran ay inaasahang darating bilang isang makapangyarihang leader militar na magpapalaya sa Israel mula sa pang-aapi ng mga Romano at magtatayo ng isang bagong kaharian ni David. Ang pag-asang ito ay naging lalong matindi sa panahong iyon dahil sa tumitinding kahirapan at opresyon. Maraming mga pekeng Mesiyas ang lumitaw sa panahong iyon, na nangako ng kalayaan at kaligtasan, ngunit lahat sila ay nabigo. Sa gitna ng ganitong kalagayan, sa isang maliit na bayan ng Bethlehem, isang sanggol ang isinilang sa isang sabsaban. Walang magarang seremonya, walang mga trumpeta o anunsyo sa buong imperyo. Ang tanging mga saksi ay ang ilang mga pastol na abala sa pag-aalaga ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Hindi alam ng mundo na ang sanggol na ito ay magbabago hindi lamang ng kasaysayan ng Israel, kundi ng buong mundo. Ang kapanganakan ni Jesus ay nangyari sa isang panahon ng matinding pampulitika at panlipunang kaguluhan, sa isang lugar na nasa ilalim ng pang-aapi ng isang dayuhang kapangyarihan. Hindi ito aksidente. Ang Diyos ay sadyang pumili ng ganitong panahon at lugar para ipakita na ang kanyang plano ng kaligtasan ay hindi para sa mga makapangyarihan at mayayaman lamang, kundi lalo na para sa mga mahihirap, inaapi, at nasa laylayan ng lipunan. Ang mundo noong panahong iyon ay umiikot sa kapangyarihan, kayamanan, at impluwensya. Ang mga Romano ay nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang imperyo at pagpapayaman ng kanilang mga sarili. Ang mga pinuno ng relihiyon ay nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang posisyon at awtoridad. Ngunit ang Diyos ay may ibang plano. Sa halip na ipadala ang kanyang anak bilang isang makapangyarihang hari o emperador,
Ipinadala niya siya bilang isang sanggol na ipinanganak sa isang sabsaban, sa isang pamilya ng mga karaniwang manggagawa. Ang pagpili ng Diyos na isilang ang kanyang anak sa ganitong kalagayan ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa kanyang puso. Hindi siya pumipili ayon sa pamantayan ng mundo. Hindi siya nagpapahalaga sa kapangyarihan, kayamanan, o posisyon. Sa halip, siya ay nagpapahalaga sa pagpapakumbaba, pagsunod, at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesus sa isang mapagkumbabang kalagayan, ipinapakita ng Diyos na siya ay Diyos para sa lahat, lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang radikal na pagbabago sa paraan ng pag-iisip. Sa isang mundo na nagpapahalaga sa kapangyarihan at kayamanan, ipinakita ng Diyos na ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Sa isang lipunan na hinati ng mga hadlang ng lahi, relihiyon, at antas ng pamumuhay, ipinakita niya na ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat, walang kinikilingan. Kaya habang pinag-aaralan natin ang mundo noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, nakikita natin na ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng lipunan noon ay hindi gaanong naiiba sa mga kinakaharap natin ngayon. Ang kawalan ng katarungan, kahirapan, opresyon, at paghahati-hati ay patuloy na umiiral. Ngunit ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng kadiliman ng mundo, ang liwanag ng Diyos ay nagliliwanag at hindi ito maaaring patayin ng kadiliman. Habang nagaganap ang mga kaganapan sa Bethlehem, ang mundo ay umiikot sa sarili nitong mga pakikipagsapalaran. Ang panahong ito ay isang panahon ng malaking pagbabago at kaguluhan sa buong mundo. Isipin ninyo, habang si Maria at Jose ay naglalakbay patungong Bethlehem para magparehistro sa senso, ang Imperyo Romano ay nasa gitna ng isang malaking transformation. Si Cesar Augusto, na nagutos ng senso na nagdala kay Jose at Maria sa Bethlehem, ay naghahari sa pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng mundo hanggang sa panahong iyon. Ang Roma ay isang makapangyarihang puwersa na kumukontrol sa halos lahat ng lupain sa paligid ng Mediteraneo. Mula sa Britain hanggang Ehipto, mula sa Espanya hanggang Syria, ang mga Romano ay nagtatag ng isang uri ng pandaigdigang kaayusan na hindi pa nakikita noon. Ang kanilang sistema ng mga daan at komunikasyon ay nagbigay daan para sa mabilis na paggalaw ng mga hukbo, kalakalan, at ideya. Ironically, ang mismong imperyong nagpahirap kay Jose at Maria sa kanilang paglalakbay ay nagbigay din ng mga kondisyon na magpapahintulot sa mabilis na pagkalat ng Kristyanismo ilang dekada pagkatapos. Sa silangan, ang imperyo ng Parthia ay naninindigan bilang tanging tunay na karibal ng Roma. Ang mga Parthian na ito ay marahil ang pinagmulan ng mga pantas na naglakbay para makita ang sanggol na Jesus. Ang mga Parthian ay kilala sa kanilang mahuhusay na mga ngabayo at mga archers, at napanatili nila ang kanilang kalayaan mula sa Roma sa pamamagitan ng paggamit ng mga taktika sa digmaan na hindi kayang labanan ng mga Romano.
Ang tensyon sa pagitan ng dalawang imperyong ito ay nagbigay ng background sa politikal na kapaligiran kung saan ipinanganak si Jesus. Sa India, ang dinastiyang Shunga ay nasa huling mga taon nito at ang mga Kushan ay nagsisimulang magtatag ng kanilang sariling imperyo sa hilagang bahagi ng bansa. Ang India noong panahong iyon ay isang sentro ng pangangalakal at kultura na may maunlad na sistema ng filosofiya at relihiyon. Ang Buddhism ay kumakalat sa buong Asia at ang mga ideya mula sa India ay nakakaapekto sa mga kultura sa malayo hanggang sa China at Southeast Asia. Sa China mismo, ang dinastiyang Han ay nasa gitna ng isang golden age. Si Emperador Han Chengdi ay naghahari at ang China ay isang makapangyarihang imperyo na may maunlad na kultura, sining at agham. Ang Silk Road ay nagsisimula ng maging isang mahalagang ruta ng kalakalan na kumukonekta sa China sa kanluran. Nagdadala hindi lamang ng mga kalakal, kundi pati na rin ng mga ideya at relihiyon sa pagitan ng mga rehiyon. Sa Americas, ang mga kabihas ng Mayan ay umuunlad sa Central America, habang ang Nazca at iba pang mga kultura ay umuunlad sa South America. Sa hilagang bahagi ng Amerika, iba't ibang mga pangkat ng katutubo ay nabubuhay sa kanilang sariling mga tradisyon at paraan ng pamumuhay, walang kamalayan sa mga kaganapang nagaganap sa ibayo ng dagat. Ang mundong ito ay isang mundo ng mga kontradiksyon. Sa isang banda, ito ay isang panahon ng relatibong kapayapaan at kaunlaran para sa marami sa ilalim ng Pax Romana, ang kapayapaang ipinataw ng Roma. Sa kabilang banda, ito ay isang panahon ng matinding pang-aapi at kawalan ng katarungan para sa marami, lalo na para sa mga mahihirap at mga alipin. Ang relihiyosong tanawin ay parehas na kompleks. Sa buong Imperyo Romano, ang tradisyonal na pagsamba sa mga Diyos ng Roma ay sinusunod, ngunit maraming ibang mga kulto at misteryo niyang relihiyon ang kumakalat din. Ang pagsamba kay Isis mula sa Ehipto, ang mga misteryo ni Mithras mula sa Persia, at marami pang iba ay nag-aalok ng kaligtasan at kahulugan sa mga tao na naghahanap ng mas malalim na espiritual na karanasan kaysa sa maaaring ibigay ng opisyal na relihiyon ng Estado. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga Hudyo ay nakatira sa isang natatanging posisyon. Sila ay isang monotheistic na minorya sa isang polytheistic na mundo. Naghihintay sa pagdating ng kanilang Mesaya na ipinangako sa kanila ng kanilang mga banal na kasulatan. Ang kanilang bansa ay nasa ilalim ng pang-aapi ng Roma, at marami sa kanila ay naghihintay sa araw na sila ay palayain mula sa dayuhang pamamahala. Ngunit ang mga Hudyo mismo ay hinati. Ang mga Sadducees, na pangunahing binubuo ng mayayamang elite at mga pari, ay nakikipag-cooperate sa mga Romano at naniniwala lamang sa nakasulat na Torah. Ang mga Pharisees ay naniniwala sa parehong nakasulat at oral na tradisyon at nakatuon sa mahigpit na pagsunod sa batas. Ang mga Essenes ay umalis sa lipunan para mamuhay sa mga komunidad sa disyerto. Naghahanda para sa isang apokaliptikong labanan sa pagitan ng mga puwersa ng liwanag at kadiliman. At ang mga Zealots ay handang gumamit ng karahasan para palayain ang Israel mula sa Roma. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, sa isang maliit na bayan, sa isang di gaanong kilalang probinsya ng Imperyo Romano, isang sanggol ang ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Walang sinuman
maliban sa ilang pastol at mga dayuhang pantas, ang nakaalam na ang kaganapang ito ay magbabago sa mundo magpakailanman. Ito ang mundo kung saan ipinanganak si Jesus, isang mundo ng mga imperyo at mga alipin, ng kayamanan at kahirapan, ng relihiyosong pag-aasam at politikal na pang-aapi. Isang mundo na hindi lubusang naiiba sa ating mundo ngayon. At ito ang mundo na kanyang pinasukan upang baguhin mula sa loob. Hindi sa pamamagitan ng puwersa ng mga hukbo o kapangyarihan ng mga politiko, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig at sakripisyo. Habang tinitingnan natin ang mga kaganapang ito, mahalagang tandaan na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa malalaking imperyo at kilalang mga emperador. Ito ay tungkol din sa mga ordinaryong tao na nabubuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagtatrabaho, nagmamahal, nagdurusa at umaasa. At minsan, ang pinakamahalagang mga kaganapan sa kasaysayan ay nangyayari sa mga pinakamaliit na lugar, sa mga pinakamaliit na paraan na walang sino man ang nakakakita maliban sa iilan. Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang isang simpleng pangyayari sa isang liblib na bayan ng Bethlehem. Sa katunayan, ang mundo noong panahong iyon ay isang komplikadong tapiserya ng mga kapangyarihan, kultura at kabihas ng nagbabanggaan at nagkakaugnay. Habang ang isang sanggol ay ipinanganak sa isang abang sabsaban, ang mga imperyo ay naghahari, mga digmaan ay nagaganap, at ang kasaysayan ay patuloy na umuusad sa iba't ibang sulok ng daigdig. Sa Roma, ang makapangyarihang Emperador Augustus ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan. Siya ang unang tunay na emperador ng Roma na nagtatag ng Pax Romana o ang kapayapaan ng Roma. Isang panahon ng relatibong katahimikan at katatagan sa buong imperyo. Subalit, ang kapayapaang ito ay may kapalit. Ang malupit na kamay ng Roma na sumusupil sa sinumang sumusuway. Ang imperyo ay umaabot mula sa Britain hanggang Ehipto, mula sa Espanya hanggang Mesopotamia, na nagdadala ng mga kalsada, batas, at kultura ng Roma sa mga lupain na kanilang sinakop. Ang census na iniutos ni Augustus, ang dahilan kung bakit sina Jose at Maria ay naglakbay patungong Bethlehem, ay hindi lamang isang simpleng pagbibilang ng tao. Ito ay isang makapangyarihang instrumento ng kontrol, isang paraan upang matiyak na bawat mamamayan ay nagbabayad ng buwis sa imperyo. Ang sistemang ito ng pagbubuwis ay nagpapahintulot sa Roma na mapanatili ang kanilang napakalaking hukbo at administratibong sistema. Sa bawat barya na ibinabayad ng mga karaniwang mamamayan tulad ni na Jose, ang imperyo ay lalong nagiging malakas. Sa Palestina mismo, si Herodes ang Dakila ay naghahari bilang isang puppet king sa ilalim ng Roma. Isang mapusok at paranoid na pinuno, si Herodes ay kilala sa kanyang mga grandiosong proyektong pangkonstruksyon, kabilang ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Isang gawain na nagpapamalas ng kanyang pagnanais na makuha ang loob ng mga Hudyo habang pinapanatili ang kanyang katapatan sa Roma. Ngunit sa likod ng kanyang mga pampublikong gawain ay isang lalaking pinahihirapan ng takot na mawawala ang kanyang trono,
isang takot na humantong sa kanyang utos na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem nang marinig niya ang balita tungkol sa hari ng mga Hudyo na ipinanganak doon. Ang lipunang Hudyo mismo ay nasa isang kritikal na yugto. Matapos ang daan-daang taon ng pananakop ng mga Persyano, Griego, at ngayon ay Romano. Maraming Hudyo ang naghihintay ng Mesiyas, isang tagapagligtas na ipinangako sa kanilang mga banal na kasulatan na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi at magpapanumbalik ng kaharian ng Israel. Ang pag-asang ito ay nagdulot ng pagtaas ng iba't ibang mga sekta at kilusan sa loob ng Hudaismo. Bawat isa ay may sariling interpretasyon kung paano dapat mamuhay ang mga Hudyo sa ilalim ng pananakop ng mga dayuhan. Ang mga Pariseo ay nakatuon sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises at sa mga tradisyong pasalita. Ang mga Saduseo na kadalasang mula sa mga mayamang pamilya at may malapit na ugnayan sa mga Romano ay nakatuon sa mga ritual sa templo at tinatanggihan ang maraming paniniwala ng mga Pariseo. Ang mga Essene ay bumuo ng mga komunidad sa disyerto. Naniniwala na ang lipunang Hudyo ay masyadong tiwali at naghahanda para sa isang apokaliptikong labanan sa pagitan ng mga anak ng liwanag at anak ng kadiliman. Sa gitna ng lahat ng ito, ang karaniwang mga Hudyo tulad ni na Jose at Maria ay nagpupumilit na mabuhay araw-araw, na sumusunod sa kanilang pananampalataya habang nakikibagay sa realidad ng pamumuhay sa ilalim ng pananakop ng mga dayuhan. Ang mga mangingisda sa Galilea, mga magsasaka sa mga burol, mga mangangalakal sa mga pamilihan, lahat sila ay nakakaramdam ng bigat ng mga buwis at ang presensya ng mga sundalong Romano. Ngunit patuloy pa rin sa kanilang mga buhay na may pag-asa para sa hinaharap. Sa silangang bahagi ng imperyo, ang makapangyarihang kaharian ng Parthia ay nakatayo bilang tanging tunay na karibal ng Roma. Ang mga Parthiano, na kilala sa kanilang mahuhusay na mga ngabayong manunudla, ay nagtagumpay na napigilan ang expansion ng Roma sa silangan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapangyarihan na ito ay nagdulot ng isang uri ng Cold War sa sinaunang mundo, na may mga puppet state at buffer zone na nakalatag sa pagitan nila. Mula sa Parthia, ayon sa tradisyon, dumating ang mga mago, mga pantas na lalaki na sumunod sa isang bituin patungong Bethlehem. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng mas malawak na konteksto ng kapanganakan ni Jesus. Hindi lamang ito isang pangyayaring Hudyo o Romano, kundi isang pangyayari na may implikasyon para sa buong mundo ng panahong iyon, na umaabot mula sa Mediteraneo hanggang sa mga steppes ng gitnang Asya. Sa Tsina, ang Han Dynasty ay nasa gitna ng isang golden age sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Cheng. Ang Silk Road ay nagsimula ng maging isang mahalaga at mabungang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa China, sa gitnang Asia, India, Persia at Sahul sa mundo ng Mediteraneo. Ang mga ideya, teknolohiya at kalakal ay malayang umaagos sa napakalawak na network na ito, na nagtatag ng mga koneksyon na magpapatuloy sa mga darating na siglo. Sa India, ang Kushin Empire ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga kaisipang Buddhist ay kumakalat na sa buong Asia, na nagdadala ng mga turo ni Siddhartha Gautama sa mga bagong komunidad at kultura.
Ang panahong ito ay nakakita rin ng paglago ng Hinduismo at ang pagbuo ng mga dakilang epiko tulad ng Mahabharata at Ramayana sa kanilang pinal na anyo. Sa Africa, ang sinaunang kabihas ng Ehipsyo ay nasa ilalim ng pamumuno ng Ptolemaic Dynasty. Isang linya ng mga pinunong Griego na nagsimula kay Alexander the Great. Ang huling reyna ng dinastiyang ito, si Cleopatra, ay namatay lamang ilang dekada bago ipinanganak si Jesus, na nagmamarka ng pagtatapos ng isang kabanata sa kasaysayan ng Ehipto at ang pagsisimula ng direktang pamamahala ng Roma. Sa katimugang bahagi ng Afrika, ang kaharian ng Aksum ay umuusbong bilang isang sentro ng kalakalan na nag-uugnay sa mga kalakal mula sa interior ng Africa patungo sa Red Sea at lampas pa. Sa kanluran, ang mga kabihas ng Berber ay umunlad sa mga rehiyon na ngayon ay kilala bilang Morocco at Algeria, na nakikipag-ugnayan sa mga mangangalakal mula sa Roma at Carthage. Sa kabilang panig ng Atlantic, ang mga kabihas ng Maya ay umuusbong sa gitnang Amerika, na nagtatayo ng mga kahangahangang lungsod at nagbubuo ng mga sopistikadong sistema ng matematika at astronomiya. Sa Peru, ang mga naunang kultura na magiging bahagi ng Inca Empire ay nagtatag ng kanilang mga komunidad sa mga bulubundukin ng Andes. Ang mundong ito, isang mundo ng mga imperyo at mga tribu, ng mga dakilang lungsod at mga liblib na nayon, ng mga mangangalakal at magsasaka, ng mga pantas at karaniwang mamamayan, ay ang mundong pinasukan ni Jesus. Isang mundo na hindi alam na ang kapanganakan ng isang sanggol sa isang maliit na bayan sa isang sulok ng Imperyo Romano ay magiging simula ng isang revolusyon na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang daigdig noong panahon ng kapanganakan ni Jesus ay isang lugar ng mga matinding kontras. Habang ang mga emperador at hari ay namumuhay sa labis na luho, ang karamihan ng mga tao ay nagpupumilit na mabuhay sa araw-araw. Ang pag-unlad sa agham, sining at arkitektura ay umaabot sa mga bagong taas, ngunit ang karamihan ng populasyon ay walang akses sa mga benepisyong ito. Ang relihiyon ay may mahalagang papel sa buhay ng karamihan ng mga tao, na nagbibigay ng kahulugan at layunin sa isang mundo na kadalasang tila walang awa at hindi patas. Sa ganitong konteksto, ang mensahe ni Jesus, isang mensahe ng pagmamanal, katarungan at pagkakapantay-pantay sa harap ng Diyos, ay naging isang malakas na puwersa para sa pagbabago. Sa mga darating na dekada at siglo, ang kanyang mga turo ay lalago mula sa isang maliit na sekta ng Hudaismo patungo sa isang pandaigdigang relihiyon na magkakaroon ng malaking impluensya sa kasaysayan, kultura at lipunan. Sa panahong isinilang si Jesus sa Bethlehem, ang mundo ay nasa gitna ng malaking pagbabago. Hindi lamang sa Judea, kundi sa buong Imperyo Romano at maging sa mga malayong rehiyos ng Asya, maraming kaganapan ang nagpapakita ng isang mundong umuusad sa bagong kabanata ng kasaysayan. Ang Imperyo Romano, sa ilalim ng pamumuno ni Caesar Augustus, ay nasa rurok ng kapangyarihan. Matapos ang mahabang panahon ng digmaan at kaguluhan,
Si Augustus ay nagtatag ng tinatawag na Pax Romana o kapayapaan ng Roma, isang panahon ng relatibong katahimikan at katatagan sa malaking bahagi ng Mediterranean at Europa. Ngunit ang kapayapaang ito ay may kapalit. Ang mahigpit na kontrol ng Roma sa mga lupain nito. Sa Judea mismo, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romanos. Ang kanilang hari, si Herodes na dakila, ay isang puppet king na itinalaga ng Roma. Bagamat kilala si Herodes sa kanyang mga dakilang proyektong pang-arkitektura, kabilang ang muling pagtatayo ng Templo ng Jerusalem, siya rin ay kinamumuhian ng marami dahil sa kanyang kalupitan at pagkamakasarili. Ang kanyang pagkatakot sa posibleng pagkawala ng trono ay humantong sa maraming karumaldumal na mga pagpatay, kabilang ang pagpatay sa kanyang sariling asawa at mga anak. Sa aspetong pang-ekonomiya, ang imperyo ay umasa sa sistemang pang-agrikultura at sa malawakang kalakalan. Ang mga daungan ng Roma ay abalang-abala na pagdating at pag-alis ng mga barko na nagdadala ng mga produkto mula sa iba't ibang sulok ng imperyo. Trigo mula sa Ehipto, langis mula sa Espanya, ginto at pilak mula sa mga minahan ng Iberia at Dacia. Ngunit ang karangyaang ito ay hindi nakarating sa mga karaniwang mamamayan. Ang malaking bahagi ng populasyon ay naghihirap sa kahirapan, lalo na ang mga magsasaka at alipin. Ang lipunan ng Roma ay mahigpit na nakabatay sa antas o social hierarchy. Sa pinakamataas ay ang mga mayayamang patrician, ang mga senador at equestrians. Sa ibaba nila ay ang mga plebeian, ang mga ordinaryong mamamayan. At sa pinakamababang antas ay ang milyon-milyong alipin na walang karapatang pantao at itinuturing na ari-arian lamang. Sa relihiyon, ang Roma ay polytheistic. Sumasamba sa maraming Diyos. Ang pagsamba sa emperador bilang isang Diyos ay nagsisimula ring maging bahagi ng opisyal na kulto. Ngunit sa mga probinsya, lalo na sa silangan, ang mga lokal na relihiyon ay patuloy na sinusunod. Sa Judea, ang mga Hudyo ay mahigpit na monotheistic. Sumasamba lamang sa iisang Diyos. Ito ay madalas na nagdudulot ng tensyon sa pagitan nila at ng mga awtoridad ng Roma. Sa aspetong intelektual, ang mundo ay nasa gitna ng isang renaissance. Ang mga ideya ng mga Griego tulad ni Plato at Aristotle ay patuloy na pinag-aaralan. Ang mga scientificong tulad ni Ptolemy ay nag-aaral ng kalangitan, habang ang mga manggagamot tulad ni Galen ay nagtataguyod ng mga bagong pamamaraan sa medisina. Gayunpaman, sa kabila ng mga pag-unlad na ito, ang karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng pamahiin at takot. Ang mga epidemya, taggutom, at natural na kalamidad ay itinuturing na parusa ng mga Diyos. Ang buhay ay maikli at madalas na mahirap para sa karamihan. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming Hudyo ang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi at magtatayo ng bagong kaharian. Ang pag-asa sa pagdating ng Mesiyas ay lalo pang lumakas sa ilalim ng pamamahala ng mga Romano. Ngunit ang kanilang inaasahang Mesiyas ay isang makapangyarihang pinunong militar na magpapabagsak sa Roma
at magpapanumbalik sa kaharian ni David. Walang nakaalam na ang sanggol na isinilang sa isang simpleng kwadra sa Bethlehem, sa ilalim ng mahirap na kalagayan, ang magbabago hindi lamang sa kasaysayan ng mga Hudyo kundi ng buong mundo. Ang kapanganakan ni Jesus na naganap sa isang sulok ng malawak na imperyo ay hindi napansin ng mga makapangyarihan sa panahong iyon. Ngunit ang epekto nito ay lalampas sa anumang digmaan, reforma o revolusyon na naganap sa kasaysayan ng tao. Hindi lamang sa kanluran nagkakaroon ng mahahalagang kaganapan. Sa silangan, particular sa China, ang Han Dynasty ay nasa rurok din ng kapangyarihan. Sa ilalim ni Emperor Wu, ang China ay naglunsad ng mga expedition sa gitnang Asya, nagbukas ng Silk Road, ang daang kalakalan na magkokonekta sa silangan at kanluran sa mga susunod na siglo. Ang mga produktong tulad ng sutla, porselana, at mga pampalasa ay nagsimulang dumaloy patungo sa kanluran, habang ang ginto, pilak, at mga hiyas naman ang dumadaloy patungong silangan. Sa panahong isilang si Jesus, ang mundo ay nasa ilalim ng malakas na impluwensya ng Imperyo Romano. Ito ay isang panahon ng malaking pagbabago at hindi maitatangging kapangyarihan ng isang imperyo na umaabot mula sa England hanggang sa Ehipto, mula sa Spain hanggang sa Syria. Ngunit ano nga ba talaga ang nagaganap sa mundo noong mga panahong iyon? Ang Imperyo Romano ay nasa ilalim ng pamumuno ni Emperador Augusto, ang unang emperador ng Roma, at itinuturing na isa sa pinakamahusay na pinuno sa kasaysayan ng imperyo. Sa kanyang pamumuno, naranasan ng Roma ang tinatawag na Pax Romana o ang kapayapaan ng Roma. Isang panahon ng relatibong katahimikan at katatagan na tumagal ng humigit kumulang 200 taon. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, mayroong isang mapang-aping sistema. Ang mga mamamayan ng mga lupain na nasakop ng Roma ay napilitang magbayad ng mabibigat na buwis. Ito ang dahilan kung bakit si Maria at Jose ay naglakbay patungong Bethlehem para magparehistro para sa senso na gagamitin sa pagbubuwis. Isipin mo, isang babaeng buntis na halos manganganak na, kailangang maglakbay ng mahigit 80 kilometro sa gitna ng maalikabok na daan at mapanganib na lugar. Hindi ito basta-bastang paglalakbay. Ang ekonomiya noong panahong iyon ay nakabatay sa agrikultura at pangangalakal. Ang mga mayayaman ay sobrang yaman habang ang mga mahihirap ay sobrang hirap. Walang middle class tulad ng kilala natin ngayon. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa kahirapan. Marami ang mga alipin. At ang buhay ng karaniwang tao ay maikli at puno ng paghihirap. Sa aspeto ng relihiyon, ang mga Romano ay may maraming Diyos at Diyosa. Sila ay polytheistic, ibig sabihin, sumasamba sila sa maraming Diyos. Ngunit hindi nila pinipilit ang kanilang relihiyon sa mga nasakop nilang lupain. Sa halip, pinapayagan nila ang mga taong sumamba sa kanilang sariling mga Diyos. Basta't kinikilala nila ang emperador bilang isang Diyos din. Para sa mga Hudyo, ito ay hindi katanggap-tanggap. Sila ay monotheistic, naniniwala lamang sa iisang Diyos. Ang pagsamba
sa emperador o sa anumang ibang Diyos ay isang malaking kasalanan para sa kanila. Kaya naman, bagamat pinapayagan silang ipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon at relihiyon, palagi silang nasa ilalim ng pagsubaybay at karahasan ng mga Romano. Sa Judea, ang lugar kung saan isinilang si Jesus, si Herodes, ang dakila ang hari. Isa siyang puppet king ng Roma. Ibig sabihin, siya ay naghahari lamang dahil sa pahintulot ng mga Romano. Si Herodes ay kilala sa kanyang kalupitan at paranoia. Siya ay takot na mawala ang kanyang trono, kaya naman pinapatay niya ang sinumang tingin niya ay banta sa kanyang kapangyarihan, kabilang ang kanyang sariling asawa at mga anak. Ito ang dahilan kung bakit nang marinig niya mula sa mga pantas na may isisilang na hari ng mga Hudyo, nagalit siya at nagplano agad kung paano patayin ang sanggol. Isipin mo isang makapangyarihang hari na takot sa isang sanggol. Ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang paniniwalang si Jesus ay hindi ordinaryong bata. Ngunit hindi lamang sa Judea may kaguluhan. Sa buong imperyo, mayroong mga pag-aalsa at himagsikan. Ang mga tao ay pagod na sa pang-aapi at gusto na ng kalayaan. Sa gitna ng lahat ng ito, isinilang si Jesus, hindi sa isang marangyang palasyo, kundi sa isang simpleng sabsaban, sa gitna ng mga hayop at amoy ng dayami. Ang kontrasteng ito ay napakahalaga. Habang ang mga pinuno ng mundo ay nakaupo sa kanilang mga trono, napapalibutan ng kayamanan at kapangyarihan, ang tunay na hari ng mga hari ay isinilang sa pinakamapagpakumbabang kalagayan. Walang marangyang seremonya, walang mga trumpeta o anunsyo sa buong kaharian. Sa halip, ang unang mga taong nakaalam ng kanyang kapanganakan ay ang mga pastol, isa sa mga pinakamababang uri ng lipunan noong panahong iyon. Ang mundong isinilangan ni Jesus ay isang mundong puno ng hindi pagkakapantay-pantay, karahasan at pang-aapi. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumating siya bilang isang simbolo ng pag-asa, ng pagbabago, at ng isang bagong paraan ng pamumuhay na hindi nakabatay sa kapangyarihan at kontrol, kundi sa pagmamahal at paglilingkod. Kaya habang iniisip natin ang kwento ng Pasko, mahalagang tandaan na ito ay hindi lamang tungkol sa isang cute na sanggol sa sabsaban. Ito ay tungkol sa isang radikal na pagbabago na nagsimula sa pinakamapagpakumbabang paraan sa gitna ng isang mundong desperadong nangangailangan ng kaligtasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Makakatulong ito ng malaki para maipalaganap natin ang tunay na kahulugan ng Pasko.